Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tema po na binigay ay Emmanuel, God is with us. Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Ano po? Yan ay simula siguro kayo ay natutong magsimba, nadidinig niyo na yan, paulit-ulit. Di po ba? Ano? Emmanuel. At ang iba sa inyo, ang pangalan ay Emmanuel. Ha? At pag galit kayo, minumura nyo si Emmanuel. Hindi po ba? Ano? Ha? Mga minamahal mga kapatid, ang salitang Emmanuel o pangalang Emmanuel ng Diyos ay sumasa atin ay nasasaad sa Biblia sa mga propesiya, the prophecy, na kung saan 700 years before the birth of Christ, it was already said. Can you imagine? 700 years. Bago ipanganak si Jesus, meron ang nagsabi na merong isang Diyos na ipapanganak na ang pangalan ay Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Ano po? Nasasaad po yan sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 7, verse 14. Can you imagine? 700 years before the birth of Christ. And it was fulfilled according to the Gospel of Matthew, chapter 1, verse 23. Chapter 1, verse 23. Ano nasasaad doon? Sinasabi po dito, sabi po, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel. Sa bagong tipan, hindi lang siya nasasaad sa lumang tipan, nagkaroon siya ng kaganapan sa bagong tipan. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Emmanuel? Teka muna, Padre, hanggang anong oras ba ako dito? Si Father Aldwin. 30 minutes? Oy? Grabe. Tinangal 7:40. 7:40. 8:40 uwi na ako, ha? Ano po sinasabi tungkol sa atin? Magbibigay lang po ako ng ilang Bible passages para may paalala sa atin kung ano ang ibig sabihin ng Emmanuel. Ikalawang bahagi po ng pagninilay ay ano ang paanyaya. Ikatlo ay ano ang habilin. Ano ibig sabihin ng habilin? Alam po ninyo, ang problema ng marami sa atin, ang hilig sa atin makinig ng recollection, ng talk, ng retreat, hindi naman nagbabago. Hindi naman nagbabago. Di po ba, anak? Nagkukwento isang pari. Sabi niya, may parokyano ako. Minsan nilapitan ako. Sabi, Father, paulit-ulit ang homily mo. At sabi ni Father, oo nga, ikaw, nagbago ka na ba? Wala naman, di naman nagbago. Naghahanap lang ng bagong maririnig, pero walang pagbabago, buhay. Ang hamon ay mayroong pagbabagong buhay. Ano po? Ha? Hindi tayo habang panahon sa lupang ito. Huwag niyong kakalimutan. Kaya tayo nakikinig, nagninilay, upang kung ano man ang mga bagay na dapat baguhin, baguhin. Upang tayo ay pag-uwi, pagkatapos sa mundong ito, hindi tayo sa smoking area pupunta. Ano po? Dalawa lang ang pupuntahan natin pag tayo namatay. Dalawa lang. Smoking or non-smoking. Ano po? Kahit hindi kayo naninigarilyo, kung hindi nyo binabago ang dapat baguhin, baka nasa smoking area kayo pagkatapos nito. Ano po? Yung mga kaaway nyo, doon nyo kayo makikita. Ano po? Yung palagi nyong inaaway. In 2 Corinthians 4:4-8, chapter 4, verse 8,
Nasa saan dito, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. Ang Diyos ay sumasa atin. At dahil diyan, sa mga panahon ng mga pagsubok, tayo ay hindi nabibigo. Lahat ay nasusubukan. Lahat. Palagi ko ito sinasabi. Kapag hindi mo pa nasasabi ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Hindi po ba, Yung mga in love, at least ngayon, ang mga kinakasal ngayon, medyo matatanda na. Pero dati talaga mga batang-bata. Hindi ko alam kung ilang taong kayo nung kayo nagpakasal. Batang-bata. Na noon, tinatanong ko, ano kayang gagawin itong mga ito? Maglalaro lang. Di ba? Tapos, pag isusuot na yung sing-sing, gusto, may tugtog pa. Di ba? Ayaw isuot hanggang walang background. Di ba? Gusto pa. Isuot mo ang sing-sing na ito. Tanda ng aking pag-ibig sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, sa kamatayan mauna ka sana. Di ba? Feel na feel. Ngayon, medyo matatanda na ng konti. Pero, ano ibig ko sabihin? Naiiwan pa rin sa damdamin. Naiiwan pa rin sa nararamdaman. Huwag niyo po itong kakalimutan, emotions are temporary, decisions are permanent. Huwag niyong kakalimutan yan. Emotions are temporary, decisions are permanent. Kaya pag ikaw ay nagagalit, bago ka magbitaw ng salita, pag nilayan mo. Kasi pag nasabi mo na yan, hindi na yan makakalimutan. Mga minamahal na mga kapatid, wag niyong kakalimutan ito. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Hello? Kahit gaano katanda, may mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Ano po? Anong kwento dyan? Tuwing nababasa ang pangalan ni Judas Iscariote, palaging nakasunod doon ang nagkanulo kay Kristo. Palaging nakasunod. Matagal na siyang patay. Muli nang nabuhay ang Diyos. Pero tuwing naririnig natin ang alaala tungkol sa kanyang pangalan, ay ang kanyang pagkakanulo. Mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay, ay tinatanong natin, ano ang gusto niyong tandaan ng tao tungkol sa inyo? How do you want to be remembered? How do you want to be remembered? Advent, my brothers and sisters, is not simply about a coming. Saint Bernard of Clairvaux have said this, I always say this, that there are 3 Advents in our lives. The first Advent is the birth of Christ. The second Advent will be the second coming. And the third Advent is the coming between the first and the second. Bakit? Wala tayo sa second coming. Sinisigurado ko kayo, hindi darating yon. Hindi sa panahon natin darating ang paggunaw ng mundong ito. Pero, may kanya-kanya tayong panahon ng paglisan sa mundong ito. Di po ba, Palagi ko itong kinukwento na kung saan nagmisa ko sa patay, iyakang-iyakan. Iyakang-iyakan. At pagkatapos ng misa, sabi ng nanay, sana, Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Ay, para wala nang iyakan, Father, wala nang iyakan. Ay, binara ko si nanay. Sabi ko, hindi naman maganda yun.
Inimbitahan nyo lang akong magmisa, sasama nyo ako. Di ba? Hindi naman tama yun, di ba ba? Ano? Ba? Kung gusto nyong mauna kayo. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating, di ba ba? Ano? Ikalawa, ladies first. Oh, kita nyo na, ayaw nyo. Oh, bakit pag kayo pinapauna sa kamatayan, ayaw ninyo, di ba ba? Ano? Kamakailan, nag-meeting kami mga pari. Kasi ang daming paring matatanda na, may sakit na. Ha? Si Father J. Ha? Naglalaro lang ng basketball, inatake, patay. Oh. Kita nyo na. Ha? Hindi porke athletic kayo, mahabang buhay ninyo. Ano po? Kaya, sa meeting namin, tinanong nung in charge, sabi, ilagay na sa last will and testament, pag kayo may sakit, para hindi na nahihirapan ng simbahan. Ano gusto nyo? Kahon o garapon? Ha? Pag namatay, kahon o garapon? Ha? Pag kahon, kabaong. Pag garapon, cremated. Di po ba, no? Malapit na. O sige, handa na. Di ba, no? Oh, darating tayo doon. Darating tayo. Ha? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Bakit? Pinapatingnan ko lang naman kung ano-anong iniisip ninyo. Di ba? But whether you like it or not, I'm sorry, I have to say this. When we grow older, much older, sad to say, the advent we have are the advent of going away. Habang tumatanda tayo, nung tayo ay bata, ang mga adbyento ay pagdating ng mga tao sa buhay natin. Di po ba, no? Pagdating ng bagong kaibigan, pagdating ng kapatid, pagdating ng kamag-anak, pagdating ng ng teacher, pag nag-aral ka na, pagdating ng trabaho. Pag tayo'y bata, ang adbyento natin ay puro pagdating. Pero pag tayo nagkakaedad na, ang ating adbyento ay pag-alis na. Di ba? Umaalis ka na sa trabaho mo. Umaalis na ang matatanda mong magulang. Our advent becomes a time of going away, a time of letting go. Let us accept that. Let us accept that advent, my brothers and sisters, is not limited to the glittering lights, to Christmas carols, to Noche Buena, to food. Sometimes, there is a point in our lives that our advent is a time of letting go. Noong February, this year lang, ang aming panganay na kapatid, 65 years old, nag-complain lang na sakit ng tiyan. Dinala ang sarili sa Makati Med. 9:00 ng umaga. 1:00 patay. Hindi ko na inabot. Pagdating ko sa hospital, nakabalot na. At sabi ng doktor, doon sa nag-a-assist, pakibuksan mo yung body bag kasi nasa plastic na. So binuksan. Nakita ko, mukha. Agad ang tanong ko, ano naman nagmamadali ka? Di ba? Buti hindi sumagot. Di ba? Pero, ano ibig ko sabihin? Walang nakakaalam. Don't be complacent. As we grow older, my dear friends, hopefully we are not taking things for granted anymore. We do not have the luxury of time. I always tell children, young men and women, if they have an aging parents, stop hurting them. Because do you really have the courage to answer the question,
ilang Pasko na lang meron sila? Di po ba? Kayo, tanongin niyo ang sarili ninyo, ilang Pasko na lang meron kayo? Si Father naman. Oo. Palagay niyo habang panahon kayo dito? Hindi. Yan ang katotohanan. Ilang Pasko na lang meron. At mahirap doon, ilang Pasko na lang, ilang beses na nating nadinig yung salitang, God is with us, pero ang Diyos ay wala sa atin. At palagi ko rin itong sinasabi, kung walang puwang ang Diyos sa buhay mo, pagkatapos mo dito, saan ka pupunta? If Christ not in you, do you think you will be in Christ after you die? Father, yung magnanakaw nga, nakapako sa krus, sinabi lang niya, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong paraiso, nakapasok agad sa langit. Totoo yun. Totoo yun. Pero wag niyong nakakalimutan, nakapako yun. Kung gusto niyo makapasok agad sa langit, magpapako din kayo. Oo. Gusto lang natin sarap. Ayaw natin ang hirap. 2 days ago lang, nanonood ako ng news. Pinapanood ko yung statistics. Alam po ninyo, nung September lang inilabas ang iPhone 17. September. Lumabas sa Pilipinas, October. Ano po? September. Nilabas sa buong mundo. Alam niyo po ba? Up to yesterday, ang nabentang iPhone 17, 243 million. Ang pinag-aaksayahang panahon ng mga tao ngayon, iPhone. Di ba? May mga anak nga ayaw kumain hanggat hindi binibilhan ng iPhone ng nanay. Di po ba? Ano? Bagong iPhone, luma naman ang kausap. Di ba? Di ba? Kita niyo na kanina, ang dami nagse-selfie. Ang tatanda na, nagse-selfie pa. Oo. Anong problema doon? Gusto mag-selfie, hindi marunong. Sabi ko, ilayo niyo, nanay. Kalahati lang ang mukha. Diba? Ano ba talagang mahalaga? Di po ba, na? Ano po ba talaga ang mahalaga? My dear friends, my brothers and sisters, in Exodus 18:22, God will direct you so that you will be able to endure. To endure what? To endure what? We are called to endure, not to suffer, so that we might be able to become the person we ought to be, not what the world is trying to offer us. Paulit-ulit niyo po itong nadidinig sa akin, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. 27 years na akong pari. Ang isa sa pinagbago sa buhay ko, nung batang pari ako, nagagalit ako kapag merong tumutunog na cellphone sa misa. Nagagalit ako. Ngayon, tanggap ko na. Matanda ang may-ari niyan.
na may bagong cellphone, hindi alam kung paano isa-silent. Hiyang-hiya sila sa sarili nila. Hiyang-hiya. Hindi nila malaman kung paano. Gusto ka sanang antayin para, okay ka lang. At ayaw mamatay, tatayo yan, tatayo. Doon. Naka-speaker phone. Para marinig. Ano ka ba? Nagsisimba ako. Ganon talaga. Di po ba, Gusto natin makiuso. Alam naman natin, pag tayo matanda na, dalawa lang ang mahalaga sa cellphone. Di po ba, Malaki ang letra at malakas ang tunog. Bakit? Lumalabo ang mata, humihina ang tenga. Oo, nagbabasa. Ipalayo mo doon sa katabi mo para makita mo. Yung iba nga, iPad lang gamit di ba? Grabing tumawa yun, alakas. Yan ang katotohanan. Tanggapin natin. Tanggapin natin. Mga minamahal na mga kapatid. Di po ba, Noon, ang pinagtatawanan ko, sorry for the words, na kung saan, ang tatanda na, ay nako, naka-miniskirt pa. Dahil kababatikos ko sa misa, nagtigil sila. Ano pa? Di ba? Pag may edad ka na, magsuot ka ng bagay sa iyo. Di po ba, Hindi kailangang nakapost dyan kung anong isusuot sa misa. Kung anong bagay sa iyo. Nay, huwag ka na mag-crop top. Ang hirap nun, di po ba, Namumutok-mutok ka, naka-crop top ka. At pinipilit mong ibaba dahil magkukumunyon ka. Di po ba, Parang galing kayo sa inuman. Ang iba doon, kita pa ang tahi ng cesarean. O si Father naman. Kasi may binabagayan. May binabagayan. Meron kaming lector dati, ang tanda na. Naka-high heels. Ano po? Ako ang ninenervyos. Hindi pa kami nagmimisa, nagdadasal na ako. Bakit? Pag natisod si nanay, ang laki ng problema mo. Di po ba, Bakit nga ba? My dear friends, my brothers and sisters, yes, it's true in Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthened me. Strengthen you not in your wrongdoing, not on things that are fashionable, to strengthen you so that you will be able to do the will of God. Ano ba ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Ano ba ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Mas madali ang magsimba kaysa sa mag-alaga ng may sakit. Di po ba, Di ba? Ay, nako. Totoo yan. Mas madaling magsimba kaysa magbayad ng utang. Di ba? Ang iba sa atin, kung mangutang, napakababait. Pag panahon na nasingilan, ang haba ng uso, ang tatapang. Di po ba? Ikaw pa ang hihingi ng tawad. Mare, kailan mo ba babayaran? Ano ka ba? Alam mo namang wala akong pera. Ay, sorry. Ang hirap ngayon magpautang. Ang tumatagal na relasyon ngayon, utang na lang. Kaya, nagsisimba tayo. Hirap na hirap tayo sa peace be with you. Kasi nakikita mo yung may utang sa iyo. Posturang postura. Di po ba, At ang nakakagalit, nangutang sa iyo,
nagtitiis ka sa pangatlong init ng ulam, nakapost siya, kumakain siya sa labas. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sinasabi sa Romans 12:12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer, because God is with us. Kung hindi ka magdadasal, baka magbikti ka. Ano pa? Meron kaming counseling program sa Greenbelt, libre. Ang dami namin kaso ng mga taong gustong mag-suicide. Frustrated. Mahirap ba sila? Hindi. Mayayaman sila. Frustrated sila sa magulang, sa kapatid, sa kabag-anak, sa asawa, sa anak. Bakit? Naghahanap ka kasi ng perpektong relasyon. Na nung ikaw naman ay lumalaki, nang dumating sila sa buhay mo, pinabayaan mo naman sila. Hindi po ba, ano? Marami sa atin, naghahanap ng mabuting anak, pero nung lumalaki ang anak, hindi naman tinuruan ng mabuting asal. Marami sa atin, gusto ang pamilya ay nagsisimba, pero nung maliliit, hindi naman tayo nakikitang magsimba. Ang bunga ng ating panahon ngayon ay kagagawan natin kahapon. Di po ba? Walang ibang sisisihin dyan. Pero bakit tayo nagninilay? Kasi kung meron pa tayong pwedeng gawin, gawin na natin. Huwag na nating ipagpabukas. May mga bagay na sana hindi lumala kung hindi pinabayaan. Hello? May mga bagay na sana hindi lumala kung hindi pinabayaan. Habang may panahon, ang Adbyento ay isang pagtingin, hindi lang ng kahapon, hindi lang ng bukas, kundi ang kasalukuyan. Ano ang hinihingi ng Diyos? Ano? Di po ba? Merong isang ama na iyak ng iyak. Bakit? Pinalaya siya ng sarili niyang mga anak sa bahay. At ano ang kwento mo, tatay? Alam ng mga anak na siya ay may ibang babae. May ibang babae. Ang mga anak ang nagpalayas, hindi si Mrs. Anong nadinig ni Mrs. mula sa mga anak? Nanay, itigil mo na yung katangahan mo. Nanlalalaki si tatay. Natawa kayo. Bakit? Pwede bang pambabae lang lahat? Di ba? May babae, may lalaki. Bakit? Bakit? Aantayin natin na gumuho ang tinutungtungan natin bago natin baguhin ang mga mali? Hindi. Ang pagdating ng Adbyento ay hindi mo palaging maasahan. Di po ba? Ang pagdating ng Adbyento, dumating na ang Diyos. Matagal nang ipinako ang Diyos. Kaya hindi na natin pinagdiriwang. Ginugunita na lang. Sapagkat ipinanganak na. Ang tanong, ikaw, kailan ka magkakaroon ng pagbabago upang ikaw naman ang ipanganak sa piling ng Diyos? Di po ba, no? Ang tanong palagi ng Adbyento ay, ipapanganak ba ako sa piling ng Diyos? Pagkatapos kong tanggapin ang kapanganakan ng Diyos sa piling ng tao? Di po ba, ano?
It is a difficult question. As Galatians 6:9 says, "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Kung ano man ang hamon, ang palaging panawagan ay gawin ang tama. Gawin ang tama. Narinig nyo na ito. Kung hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Kung mali, huwag mong gagawin. Narinig nyo na yun, hindi po ba? Ano? Kung hindi totoo, huwag mong sasabihin. At kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Di ba? Pagka minsan, yung mga walang alam, yun ang maraming sinasabi. Kaya kumakalat ang chismis. Kasi ang magic word ay, alam mo na ba? Atin-atin lang ito. Di ba, ana? Ay, nako. Mga minamahal na mga kapatid, ulitin natin, kung wala kang alam, huwag kang magsasalita. Kung hindi iyo, huwag mong kukunin. Kung mali, huwag mo gagawin. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, simple lang naman ang panawagan. Di po ba, ano? Alam nating lahat yan. Tumanda na tayo sa simbahan. Di po ba, ano? Baka yung iba sa inyo hindi pa nakakaalis doon sa kahon o garapon. Malayo na kami. Baka yun pa rin nagninilayan ninyo. Kahon o garapon. Ha? Malayo na kami, ha? Malalim na ang gabi. Ano po? Kaya nga po, sinasabi sa sulat ni St. James, chapter 1, verse 12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life." Sino yung kukurunahan ng Diyos? Yung naging matagumpay sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng pagsubok. Mga minamahal na mga kapatid, nakaligtas tayo sa COVID. Hinayaan ng Diyos na mabuhay tayo sa gitna ng COVID, di ba ba, no? Mahirap naman yung namatay ka sa inggit, di ba? Bakit? Inggit na inggit ka sa dami ng pera ng kontraktor. Nawala ka na, sinabi sa anak mo, oh, magpalit ka ng kurso. Palit ka na. Ngayon, saan mo sila pupulutin? Di po ba? At marami sa kanila. Ha? O may nagpunta pa sa Greenbelt, nagpa-pray over. Oh. Father, pagdasal mo naman ako na sana hindi ako makulong. Ang hirap ipagdasal nun. Kayo nga ang pare? Di ba? Paano mo ipagdadasal yun? Di ba? Na hinuhumili ako, makulong. Di po ba? Ano? O ngayon, nakulong. Di ba? O. Nakakaawa man. Di ba? Hindi mo tinuruan ng iyong mga anak. Hindi ko alam. Lumaki ako sa pamilya, sa matatandang magulang na kung ano, huwag kang bibili ng hindi iyo ang pera. Ano sabi ng tatay ko? Pwede kang manigarilyo, basta ikaw ang gumastos. Di ba? Mag-inom ka kung gusto mo, basta galing sa bulsa mo. Sa madalit sabi, kung gusto mo magloko, magloko ka. Pero wag mong idadamay ang iba. Mahirap yung lumaki ka sa luho
na hindi mo tinanong saan galing ang pera. Di ba, ano? Tapos nag-vlog ka. Kung saan kayo kumakain. Ngayon, alam ng buong bayan. Di ba? Anong ipamumukha mo? Ano ibig sabihin? There will always be a time of reckoning. There will always be a time of reckoning. Yes, we have a God of mercy. But do not forget, we also have a God of justice. Huwag niyong kakalimutan yan. Darating ang araw na kung anong ating tinanim, yan ang ating aanihin. Kaya pag ikaw ay umani ng mga bagay na hindi mo tinanim, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang tanong nila? When is the best time to plant a tree? Ang sagot ay 20 years ago. When is the next best time? Yesterday. But yesterday is gone. So when is the next best time to plant a tree? Today. Today. Ano ibig sabihin nun? Kailan natin dapat baguhin ang ating mga pagkakamali? 20 years ago. Kung hindi ko nagawa 20 years ago, kailan? Kahapon. Kung hindi mo nagawa kahapon, ngayon. Sapagkat ang bukas ay hindi sigurado. Paulit-ulit ko yung sinasabi. May mga nagplano kaninang umaga kung anong gagawin nila sa maghapong ito. Hindi na sila nagising. Hindi na sila nagising. My dear friends, my brothers and sisters, in Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Hindi lang yung ikaw ay nakaraos, kundi ikaw ay maliligtas. Hello? Ang talagang layunin natin ay tayo ay maligtas. Hindi lang ikaw ay gumaling lang. Kung inyo pong nadidinig sa pagbasa sa Biblia, palagi sinasabi, di ba? Pinagagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero hindi lahat ng gumaling, naligtas. Ilan lang ang sinabihan ng Diyos. Your faith has saved you. Ang pananampalataya dapat natin ay magligtas sa atin. Magligtas. Kaya ang pananampalatayang walang gawa, walang kaligtasan. Di po ba, na? Ang aking tanong ay, ginawa mo na ba? Ginawa mo na ba? Di po ba, ano? Ito mga nakalipas na linggo, nadidinig ninyo sa mga ebanghelyo, 3 bagay lang, ang paulit-ulit. End of times, death, and judgment. Before Christ the King, the readings will always remind us that life is short and death is certain. Maiksi lang ang buhay. Kaya huwag kang magpapabaya. Pinapaalalahanan ka ng Diyos. Di po ba, no? Hindi lang yung may kamatayan, merong paghuhusga. Kaya nga, anong sabi ng mayaman? Sa dami ng kanyang ani, sa dami ng ani niya, ay, pinalaki niya ang kanyang bodega. At sabi niya, hindi na ako magtratrabaho. Kakain, matutulog, magiinom na lang ako.
sa dami ng aking naipon. Di po ba, ano? Ano sabi ng Diyos sa kanya? You fool, I will take your life tonight. Baka masyado tayong kampante. Di ba, ano? Yung iba sa inyo, nagsasabi, mabili ko lang yung sapatos na yan. Ay, pwede na ako mamatay. Meron sa inyo nagsasabing ganyan, di po ba, ano? Mabili ko lang yan, marating ko lang yan, makain ko lang yan, pwede na akong mamatay. Totoo, patay. Yung isang binata, sabi, Ma, ibili mo lang ako ng Levi's. Pwede na ako mamatay. Oh, blines ko, naka-Levi's. Sa kabaong, you do not know what you're wishing for. Regardless how many problems you have, thousands, the moment you get sick, you begin to realize what is really important is your health. Your health. Di ba? Aanuhin mo yung maraming pagkain na hindi ka naman nakakakain o wala ng panglasa o kaya sa ilong na dinadaan ng iyong kinakain. Di ba, ano? Aanuhin mo yung sasakyan mo. Ha? Na pinaghirapan mo, naka-wheelchair ka lang naman. Aanuhin mo yung laki ng bahay mo, ni nasa kama ka lang nakahiga. Aanuhin mo yung mga damit mo na pinag-ipon-ipon mo. Hindi mo naman masuot kasi nakapadyama ka na lang palagi. Di ba? Aanuhin mo yung dami ng sapatos na hindi mo may suot ang sarili mong tsinelas. Hello? Naintindihan po ba ninyo ako? Yan ang adbyento na meron na tayo. Yan ang ating adbyento. The advent of letting go. Di ba? The advent of letting go. The first advent, Christ came to us. Our next advent is when we are about to go to Christ. Ha? Kahit gaano kasarap ang pagkain, kahit gaano kagandang Christmas carol, kahit gaano kagandang dekorasyon ng bahay. Nang namatay ang tatay namin, hindi na naibalik ang dating saya. Kaya habang may panahon, ano po? Huwag niyong antayin ang Pasko. Mag-celebrate palagi. Huwag away ng away. Kung kayang lumakad, lumakad. Kung kayang mamasyal, mamasyal. Hindi yung kung kailan patayin na, saka kayo gala ng gala. Yung kaluluwa nyo, pakalat-kalat, di mo ba, ano? Habang may panahon, huwag cellphone ng cellphone. Di ba? Anong paanyaya sa atin ng Diyos? Ang paanyaya ng Diyos, do not forget that God who made you. Hari nawa, ang adbyento ito magpaalala sa iyo na ako ay nilikha ng Diyos at ako ay para sa Diyos. Number one reminder, do not forget the God who made you. Ano po? Second, do not forget the time and place of prayer. Huwag makakalimutang magdasal. Palagi ko itong binibida si San Isidro Labrador. May nabasa ba kayo tungkol sa kanya? Mayroon ba siyang sinabing nasusulat na pinapaalala sa atin? Wala.
Bakit siya lagi santo? Hindi niya kinalimutan ang lugar at oras ng panalangin. Sa tuwing umaga, sarado pa ang pinto ng simbahan. Nandun na siya sa pintuan at sinasabi sa Diyos, Lord, andito na ako. At pagkatapos niyang magdasal ng sarili niyang panalangin, bago siya magsaka, sasabihin niya, Lord, aalis na ako. He was made saint for not forgetting the time and place of prayer. It's good to ask ourselves, what are your favorite players? Mahirap yung may nakasalubong kang multo, wala kang maalalang panalangin, di po ba ano? Ang hirap ng ganon. Na-stroke ako. Yung amin dating mother butler, na nanay ng aking cook, sabi ng cook, Nay, si Father Dave na-stroke, hindi magandang kalalagayan. Oh. Love na love ako nun. Kasi mother butler yan doon sa parokya na pinaglingkuran ko. Ayun ay na-stroke na rin yun, na-stroke na. Abay, tinawag ang mga anak. Sabi, mga anak, tayo magkapit kamay. Tayo ay manalangin. Sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord, with this thy gifts. Gumaling naman ako. Yun lang ang alam na panalangin. Hindi mo man lang alam ang Hail Mary. Hindi mo man lang alam ang Our Father. Di po ba, ano? Marami sa atin nagsiserve sa simbahan, pero hindi alam, hindi memoryado ang mga panalangin. Tabi ha, tabi. Totoo yan. Maraming naglilingkod sa simbahan. Pag pinagrosaryo mo, huwag na ako, huwag na ako. Di ba? Bakit? Hindi alam eh. Pag sinabi mo, ikaw nga magdasal ng Angelus, ano yun? Ha? Nagsiserve sa simbahan yun. Di ba ba, ano? Meron kami isang misa. Yung aking spiritual director, ang yumaong si Father Ben. Oh, kasama niya ako. Oh, may misa sila. Ha? Sabi niya, pagkatapos ng confiture, ano po? Ha? Ako'y nangungumpisal. Pagkatapos doon, sabi niya, awitin natin ang papuri. Naku, merong may alam. Ang simula lang, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, paulit-ulit kami. Paulit-ulit ang papuri. Sabi ko, hanggang saan ito? Sabi ni, tama na. Let us pray. Ay, ang hirap ng gano'n, di po ba? Ano? Kung hindi mo talaga alam ang kanta, wag na lang, di po ba? Ano? Wag na lang. Do not forget the time and place of prayer. Third, do not forget the sacrament as the source of strength. Hello? Naintindihan niyo ba yan? Wala tayong ibang pwedeng pagkunang ng lakas maliban sa sakramentong ipinagkaloob ng Diyos. Mangumpisal. Bago ang Pasko, mangumpisal. Di ba? Ayaw mangumpisal dahil walang kasalanan. Diba? Nay, mangumpisal ka. Wala akong kasalanan, Father. Yan ang malaki niyong kasalanan, nanay. Yan ang malaki niyong kasalanan. Wala kayong kasalanan.
Meron naman nangungumpisal, ang kinukumpisal, kasalanan ng asawa niya. Nay, kasalanan ninyo ang kailangan ko. Kasalanan ng katulong. Ay, Nay, kasalanan ninyo. Wala akong kasalanan, Father. Yan ang kasalanan niyo, Nanay. Sinungaling kayo. Di ba? Pagka minsan, mabuti pa yung mga bata pag pinapakumpisal mo. Totoong-totoo eh. Hindi po ba? Ano? Yung ibang matatanda, nangungumpisal na, nagsisinungaling pa. Di ba? Go to confession. Receive communion. Participate in the Eucharist. Hindi yung tulog ng tulog, bawang misa. Sa communion lang gising. Lungangi pa. Ano ibig sabihin ng lungangi? Hindi pa alam kung anong ginagawa. Nangungumunyo na, nakalabas ang dila, nakaganyan pa ang kamay. Pinahihirapan pa ang pari. Sinasabihan ko, ano ba gusto nyo? Dine in o take out? Gusto parehas meron. Dine in sa bibig, oh. Diba? Take out sa kamay. Di ba? Ang hirap. Yung iba nga sa atin, ha? Ilang beses na nagkwaresma, pagdating ng pagpapahid ng abo na yung pinupunas, nakaganon pa. Ako, hindi ko sila binibigo. Nilalagyan ko talaga ng abo. Para matuto. Di po ba? Ang tagal mo na nagsisimba, hindi mo pa rin naintindihan ang sakramento. Sa anong pamamaraan? Pag tinanong, kumusta ang binyag? Ang sagot ay, hindi masarap ang handa. Iyon ang hindi naintindihan ang binyag. Di po ba, ano? Kumusta ang kasal? Pangit ang babae. Ano ba naman yan? Kumusta ang lamay? Di magandang make-up. Natatawa kayo kasi totoo eh, di pa ba, ano? Marami sa atin, nandun na sa patay, nagkukrus na. Ay, kawawa naman. Ang pangit ng make-up. Nagtipid kayo eh, nagtipid. Di ba? Sana, Father, pag ako'y namatay, yung parang natutulog lang ako. Di ba? Mamayang gabi, pag natulog kayo, pakuha kayong picture. Para mayroong kokopyahan, di ba ba? Ano? Pag palagi ko yung tinatanong, ay sa anong pamamaraan mo pag gusto mamatay? Gusto mo ba ikaw ay nalulunod? Taas ang kamay. Nalulunod. Sino may gustong nalulunod? Wala. Nasagasaan dyan sa harapan ng simbahan. Wala! Nasusulog. Nag-crash ang aeroplano. Alam ko ang sagot nyo. Gusto nyong lahat, kayo ay natutulog. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Yan ang panalangin ngayon. Pinagdadasal ko na yan. Lord, sana kunin mo sila habang sila'y natutulog. Kaya sa misa may namamatay. Natulog eh. Pag kayo ay nagsimba sa akin, tandaan nyo yan. Pinagdadasal ko yan, Lord, kunin mo lahat ng natutulog. Para wala nang hirap, di ba, ano? Ayun naman ang panalangin nyo, di ba, ano? Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kinuha na ni Lord, di ba ba, ano? Answered prayer, di ba ba, ano? Sasabihin ko kay Father Cesar, sinabi ko na, ha? Pwede mo nang dasalin sa Diyos. Kunin ang mga natutulog, di ba ba? Di ba? Bakit ba? Bakit ba lumilipat kayo sa simbahan para matulog? Grabe. Parang may naalala ka ate, ah. Di ba, no? Yung iba sa inyo,
na taga rito, parang may nabili ng upuan eh. Diyan kayo palagi nakaupo. Hulbang likod nyo dyan. Kaya first reading pa lang talaga, nag-humiliya si Father, kitang-kita ka. Tapos mamumulat ka, nakatingin sa'yo. Di ba na? Ngingiti ka na lang. Tapos, babawiin mo ang kapal ng mukha mo. Paglabas, Father, ganda ng homily mo. Talaga, ha? Opo. Ano sinabi ko? Basta maganda. Di ba? Wala. Naiwan tayo sa obligasyon. We have failed to avail of the grace of the sacrament. Kung may sakit, magpapahid ng langis. Hindi yung kung kailan naghihingalo na. Father, ang nanay ko naghihingalo na, puntahan mo naman. Nung hindi pa malala, hindi ka tumawag ng pari. Di ba ba, ano? Kung kailan naghihingalo na, saka kayo tatawag ng pari. At namatay. Sasabihin, kaya namatayan, pinuntahan ni Father. Oh, kawawa naman si Father. Di ba? Do not forget the sacrament as the source of strength. Fourth, do not forget the power of intercessory prayer. Do not forget the power of intercessory prayer. Kaya nga, pwedeng magpamisa. Father, pagdasal mo naman, di ba? Sometimes the only thing we can do is pray. Then pray. Ano sabi ng push? P-U-S-H, push. Pray until something happen. Yung iba, isang dasal lang, gusto tanggap agad. Di ba? Minsan ka lang nagdasal. Gusto mo makuha agad. Si Santa Monica nga, 30 taong nagdadasal. Bago ipinagkaloob ang panalangin. Ikaw, minsan ka lang nagdasal, nireklamo mo, ang nipis ng foam. Anong manipis ang foam? Ng kneeler. Grabe. Minsan lang nagdasal, nireklamo pa ang nipis ng foam. Naghulog ka ba, ate? Naghulog ka ba? Pagdating sa misa, hindi naman naghuhulog, di po ba, anak? Ay, ang hirap. Tapos magre-reklamo kayo, ba't may pundi? Hindi ka naman nagbigay ng pambili ng bombilya, di po ba, ano? Doon sa isang parokya, sa umaga, 3 misa, sila paulit-ulit na nagsisimba. 5:30, 6:15, 7:15. Nag-almusal na ako, pagbalik ko, sila pa rin. Sabi ko, kayo na naman. Ba't hindi kayo nauwi? Sabi ng matatanda, wala pa pong gagawin sa bahay. Ano? Ginagawa niya akong libangan. Di ba? Lugi ang simbahan sa inyo. Nakatatlong sine kayo, isang hulog lang kayo. Di ba ba? Di ba? Hindi naman kadamisa naghuhulog. Nagbigay na ako kanina. Oh, grabe. Do not forget the power of intercessory. Minsan, kailangan nating may nagdadasal para sa atin. Di po ba, no? Kung inyong pinapakinggan ang Ebanghelyo, maraming may sakit na kung saan tinulungan sila. Ang paralitiko na ibinababa mula sa bubong, tinulungan. Maraming tinulungan. Sapagkat may pagkakataon sa mga panahon ng pagsubok, hindi natin kayang mag-isa. Pero kung tinuruan nyo ang inyong mga anak na magdasal, marami kayong katulong magdasal sa pamilya.
Kung hindi nyo tinuruan ang inyong mga anak magdasal, pag kayo'y namatay, hindi ko alam kung sino makakaalala sa inyo. Hello? Ano? Diba? Sa palagay nyo, maalala kayo ng mga anak ninyo? Nawala ang panahon yan ngayon sa inyo? Lalo na pag kayo patayin na. Hindi natin tinuruan. Fifth, do not disconnect from pastoral protection. Ano ibig sabihin? Maraming programa ang simbahan na pwede tayong tulungan. At kung may pagkakataon tayong tumulong tayo. Hindi madali magpautang. Hindi madali ang hingan. Hindi po ba, ano? Pero ang akin tanong, anong gusto nyo? Ikaw ang nangungutang o ikaw ang nagpapautang? Hello? Anong hi? Di ba? Anong gusto nyo? Kayo ang pinapautang o kayo ang nagpapautang o kayo ang nangungutang? O, kita nyo na? Anong gusto nyo? Kayo ang nanghihingi o kayo ang nagbibigay? O, magbigay kayo. Di ba? Kasi kung hindi kayo nagbibigay, darating ang araw, kayo na ang manghihingi. Huwag nyo itong kakalimutan. Kung hindi kayo nagbibigay, darating ang araw, kayo na ang manghihingi. Mahirap yung madamot sapagkat may sukli sa lahat ng pagkakamali. Diba? Ba, kala nyo ha? Di ko nakalimutan yan. Ngayon, anong huling habilin? Therefore, Advent is not just an event. Advent, it is not just an occasion that we celebrate. Advent should be an attitude. Ang Adbyento ay dapat isang pananaw na may dumarating at merong umaalis. Merong simula at merong katapusan. Merong kabataan at merong pagtanda. Merong kapanganakan at merong kamatayan. Yan ang Adbyento. Adbyento. Hindi yan tungkol sa pagkain. Hindi yan tungkol sa Christmas lights or Christmas carol. Ang Adbyento ay nagtatanong, nasaan na ako? Ikalawa, nasaan na ang Diyos sa buhay ko? Kung hindi pinapanganak ang Diyos sa puso mo, paano ka ipapanganak sa puso ng Diyos? Kung hindi nyo tinatanggap ang Diyos sa inyong pamilya, paano tatanggapin ng Diyos ang pamilya ninyo? Mga minamahal na mga kapatid, kung ano ang ating tinanim, yan ang ating aanihin. As we get older, we witness the advent of going more than of coming. We witness the advent of going more than the coming.
If Christ have no place in you, how can you have a place in Christ? My dear friends, my dear brothers and sisters, stop accumulating things. Don't look at Advent as a time to buy something new, to eat more. Pagkamisan, ang tingin ng tao sa Pasko, panahon para kumain, lumamon, party. Di po ba? Panahon ng 13 month, para lang yan sa may trabaho. Pag wala ka ng trabaho, wala ng 13 month. Wala ng bonus. Di ba? Hindi yan panahon para bumili ng bagong sapatos dahil hindi naman bago ang iyong paa. Hindi yan panahon para bumili ng bagong cellphone sapagkat wala ka namang bagong kausap. Di ba? At alam ko yan, kahit mag 50% discount ang Purinaria Pass sa kabaong, walang bibili sa inyo. Di ba? Wala. Don't waste your time. Don't waste your time. Do not forget the God who made you. Because the reason of Advent is Christ. The reason of Advent is Emmanuel, the God who is with us. Do not forget the place and time of your prayer. Do not forget the power and the grace of the sacrament as the source of our strength. Do not forget the power of intercessory prayer. Do not forget the opportunity that the church is giving so that we can grow in faith. We can grow in faith. My dear friends, my brothers and sisters, I will not be here forever. You will not be there forever. We will not be strong forever. We will not be healthy forever. Regardless how long is our life, nobody stays forever. The late Monsignor Montemayor, a good friend, a good example. In his old age, retired siya noon, retired na, bago siya pumanaw. Dahil hindi siya tumatanggi. Pag ni-request siya, Monsi, magmisa ka naman, may lakad lang ako, kahit matanda na, kahit may sakit na, magmimisa pa rin ang matanda. Gusto pa rin makatulong sa mga pari. Dala ng katandaan, dala ng diabetes, dala ng ibang sakit. Hindi na siya pinagbibigay na komunyon, kaya nakaupo na lang siya sa oras ng komunyon at nakatulog ang matanda. Nakatulog habang nagpapakomunyon ang lay minister. At nang siya ginigising, di siya magising. Hindi pa naman patay. Hindi lang magising. Doon sa mga diabetic, naintindihan niyo yan. Pag kayo ay nag-hypo, ang hirap nyo gisingin. Nag-hypo marahil ang matanda. At nang siya'y nagising, wala na mga tao. Wala na, nag-aalisan na. Sabi niya, nasaan ang mga tao? Ay, nag-uwian na po, Monsi. Kaya nung siya'y nakita ko, sabi ko, kumusta ka? Nakatulog daw kayo sa mesa, iniwan kayo ng mga tao. Ano sagot sa akin ng matanda? Oo, yung mga jasking yan. Pag sila'y natutulog, habang ako'y nagmimisa, di ko naman sila iniiwanan. Minsan lang ako nakatulog, iniwan nila ako.
Di ba, anak? Darating ang araw, pagtulog mo, maiiwan kami. Kaya mamayang gabi, mag-practice ka. Oo, maganda din yun. Anong paalala ni Father ngayong gabi? Sabi niya, magbihis daw ako na maganda ngayong gabi. Matulog daw ako na maganda ang damit. At sabihin mo sa asawa mo, mamimiss kita. Kung ano man ang aking pagkakamali, patawarin mo ako. At kung ano man ang iyong pagkukulang at pagkakamali, tandaan mo ito, pinatawad na kita. Halikan mo siya, yapusin mo siya, at sabihin mo, huwag mo sanang makakalimutan, mahal na mahal kita. At sasabihin sa'yo ng asawa mo, bakit? Mamamatay ka na ba? Ang sagot doon ay, hindi ako, ikaw. Bakit palaging ako? Di ba, ano? Practice. Maigsi lang ang buhay. Ang mahalaga ay meron tayong natututunan at merong pagbabago sa ating mga pagkatao. Sapagkat kung paulit-ulit nating ginagawa ang dati nating ginagawa, paulit-ulit nating makukuha ang dati nating nakukuha. If we continue to do what we have been doing, then we can only get what we have been getting. So if you want something new in this Advent, something new, you must take the courage to do something you have not done before. Keep that in mind. If you want something new this Advent, you must take the courage to do something you have not done before. Or else, all talks, all recollections, all retreats, all homilies will remain the same. We always pray that we hear what we ought to hear, we see what we ought to see, so that we will be able to do what we ought to do. In Jesus' name, we pray. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway ingatan ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy ka nawang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, kung meron ka mang karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagkaluban ka ng kagalingan. Naway marapatin ng Diyos na sa isang salita lamang niya, ikaw'y gagaling sa iyong karamdaman. Kung ano man ang iyong mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin nawa ng Diyos ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Naway hanguin ka sa kahirapan. Tuwangan ka sa iyong mga suliranin. Pagalingin ka sa iyong mga karamdaman. Nawa ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ay pagharian kayo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan, lalong-lalo na sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, ang ating patron sa San Felipe Neri, ikaw ang iyong pamilya naway pagpalain ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.